Pasko na naman, ang inaabangang okasyon ng lahat. Mula musmos hanggang uugod-ugod ay alam ang salitang Pasko at sino nga bang hindi mahahalina at magagalak sa mga naglalarong Christmas lights sa inyong paligid. Mga makukulay na parol na sa bintana ninyo'y nakasabit. Sinong hindi kakalamang sikmura sa amoy ng hamon de bola na sabik mong inaabangan tuwing Noche Buena? Masaya ang Pasko, hindi ba? Sa araw na ito'y magkakasama-sama ang mga nagmamahalan, magpapamilya man o karelasyon. Lahat ay nagsasaya, lahat ay nagdiriwang. Pasko yan araw para ipakita mo ang saya sa inyong pisngi. Pero paano nga ba ang mga taong nangungulila sa araw na ito? Mga taong panay hapdi ang nararamdaman tuwing Pasko. Magawa pa kayang magalak ang mga puso nila sa mga naglalakihang Christmas tree? Magawa pa kayang kumislap ang kanilang mga mata sa mga Christmas lights sa kalsada? Malasahan nga kaya nila ang tunay na diwa ng Pasko sa hamon de bolang nasa kanilang lamesa? Paano na sila? Mga kapuso, meron akong isang kwento. Ang kwento ni Lyra. Gusto mo bang malaman kung masaya siya sa Pasko? Gusto mo bang malaman kung naririnig pa niya ang kanyang puso ang bulong ng diwa ng Pasko? Sabay-sabay tayong maantig sa kanyang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Alas 7 na ng gabi. Hindi mo maalintana ang kadiliman ng gabi dahil sa nagkalat na mga Christmas lights na kumukutitap sa mga establisyamentong nakapalibot sa amin. Tanging ang shop ko lamang ata ang walang palamuting kahit na ano para sa Pasko. Kahit saan kasi ako tumingin ay mag-iinit ang iyong mga mata sa mga mapupula at berdeng palamuting pangpaskong nakasabit sa kung saan-saan. Hawak-hawak ko ang baso ng kape habang pinagmamasdan ang labas ng aking shop. Besperas na ng Pasko noon at nagmamadali nang nagsilabasan ng mga tao sa loob ng kani-kanilang mga lungga para humabol sa Noche Buena ng kanilang bahay. Ako, nasa aking shop. Imbis na umuwi na ay mas piniling manatili na lamang dito at piliting tapusin ang mga nakabinbing mga trabaho. Kasama ko ang aking assistant noon na anumang oras ay uuwi na rin. Muli akong napaupo para ituloy ang pagbabasa ng mga papeles na nasa aking mesa. Pilit na winawaglit sa aking isipan ang itsura ng mga parol na kanina pang nakakatuksong hawakan na titigan. Pero mas nakakapanukso pa ang sumunod na mga nangyari. Lumakas ang papalit-palit na tunog ng mga tansang pinagsasama-sama para makagawa ng tunog ng Pasko. At paglingon ko ay nakita ko ang mga batang abot hanggang tenga ang ngiti habang ramdam na ramdam ang kasiyahan sa pag-awit ng isang kantang pamasko na pamilyar sa akin. Nakatingin ang mga ito sa akin habang tinataktak ang mga tansang ito sa kanilang mga palad. Napatigil ako sa aking ginagawa at pinakinggan ang iba't ibang tono ng mga umaawit. Pasko na pala. Ramdam ko ito sa mga batang ito at nilabas ko ang aking wallet sa bag at inabutan sila ng 200 piso na biniling kong paghati-hatian nila. Tuwang-tuwa silang inabot yon at saka tumalikod na. Pero tanging ang pinakamaliit na bata na siyang lumingon muli sa akin. At saka nagsabing Merry Christmas po. 3 salita lamang iyon, Papa Dudut, pero sapat na para ibalik ako sa mga Paskong napagdaanan ko noong ako'y musmus pa lamang. Mama, pwede ba akong sumama sa kanila? Pangunguso ko sa mga batang nagkakaroling sa kalsada na nakita ko mula sa aming maliit na bakuran. Kasalukuyan naglalaban noon si Mama. Dapit hapon na noon at halatang pagod na ito base sa butil-butil na pawis nito sa kanyang noo. Magulo ang pagkakapusod nito sa kanyang buhok na hanggang balikat. Besperas na, Papa Dudut, ng Kapaskuhan. Ilang oras na lamang at Noche Buena na pero tila walang balak si Mama na maghanda. Kaarawan pa naman din niya sa araw mismo ng Kapaskuhan. Pero tila wala lang ito sa kanya. Anak, magagabi na kasi Tulungan mo na lang muna ako rito, ayos lang ba? Para pag natapos na to at maibigay na ni Ma'am Joy yung pinangako niyang bayad, bili tayo ng chicherya mo. Hala, kunin mo na yung batsa at mga sipit at babanlawan ko na mga ito.
panlalambing niyang utos sa akin. Wala naman ako ibang nagawa kundi ang sumunod na lamang. Ako lang naman ang kasama niya sa buhay. Habang naglalakad para kunin ang batya ay muli akong napasulyap sa mga batang huminto sa kabilang bahay para mangaroling. Inggit. Yan ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Ilang Pasko na rin ang pinalagpas ko na hindi man lang nakakahawak ng mga tansan para ipalo sa aking palad para makagawa ng tunog pang caroling. Ilang Pasko na rin ang lumilipas na tanging pagtulong sa paglalaba ang aking ginagawa. Ilang Pasko pa ba ang dapat na lumipas na ganito ang sitwasyon ko para malaman kong hindi ito para sa mga katulad ko. Mahirap lamang kami, Papa Dudut. Tanging ang maliit na loteng may maliit na kubo ang meron sa amin. Pinapaupahan ito sa amin ng isang matandang dati ay dito naninirahan pero kinuha na siya ng kanyang panganay at lumipat na sa kabilang bayan. Isa kami ni Mama sa mga patunay ng sinasabi nilang isang kahig, isang tuka. Dahil kung hindi kakayod si Mama ay tiyak na itutulog na lamang namin ang pagkalam ng aming mga sikmura. At madalas ay nangyayari ito. Kahit nga kumayod ng kumayod si Mama noon ay kulang pa rin dahil na rin sa mga utang namin sa tindahan. Naalala ko pa, iyak ako ng iyak noon dahil sa sobrang masakit ang tiyan ko dahil sa gutom. Noong umaga pa kasi ay yun ang huling kain ko at hindi iyon nasundan pa hanggang sa gabi. Walang labahan si Mama noon at hindi pa nagbabayad ang mga nagpapalaba sa kanya. Kaya wala kaming pagkukuhanan ng pera na sana'y pambili ng kahit tig-pisong sitserya para matapalan lamang ang kumakalam kong sikmura. Walang ibang nagawa si Mama kundi ang sabayan ako ng iyak. Pilit niya akong pinaghihele para maitulog ko na lamang ang kumakalam kong sikmura. Alam kong gutom din si Mama noon dahil rinig na rinig ko ang pagtunog ng kanyang sikmura. Mula noon ay naunawaan ko na kung anong klaseng buhay ang meron kami. Isang kahig, isang tuka at minsan kahig ng kahig. Pero wala namang matuka. Isa, dalawa, tatlong katok bago tuluyang kaming pinagbuksan sa isang bunggalong bahay. Isang hindi katandaang babae ang bumungad sa amin ni Mama. Magpapalaba po ba kayo, Aling Carmen? Nakangiti kong tanong. Sabado noon ng hapon at wala akong pasok sa eskwela. Kaya tumulong ako kay Mama na maghanap buhay. Nasa likuran ko noon si Mama at nooy inaayos ang magulo nitong buhok. Kanina pa kasi kaming lakad ng lakad sa kakahanap ng gustong magpalaba pero hanggang humapon na ay wala pa rin kaming makita. Umiling si Aling Carmen at sinabing kakaunti pa lamang ang nasa kanyang labahan. Kaya marahil ay sa susunod na linggo na lamang umano ito magpapalaba. Tumango lamang ako at tipid ng ngumiti. Sinara nito ang pintuan at saka naman inaya ko na si Mama na umalis na. Nakita ko naman ang pagkabahala sa mukha ni Mama. Si Aling Carmen ang huling pag-asa namin para kumita ng araw na yon pero wala pa rin. Napabuntong hininga na lamang kaming pareho habang binabagtas ang daan pauwi sa aming bahay. Pwede pa kayang makautang kay Nanay Sita? Kahit na isang sardinas lang, tubigan na lang natin para dumami ang sabaw. May kaning lamig pa namang natitira eh. Kakaunti na lamang at may tutong na ang karamihan pero magagawan ko naman siguro ng paraan. Ang sabi ni Mama habang naglalakad kami. Hindi na rin ako nakasagot pa noon, Papa Dudut, dahil alam ko na alam na niya ang sagot sa tanong niya. Mahaba na masyado ang listahan namin kina Nanay Sita at tiyak na mumurahin lang kami nito kapag sumubok pa kaming umutang. Matulog na lang tayo ng maaga. Hindi naman ako gutom, Ma eh. Kung gusto mo, Ma, ikaw na lang ang kumain ng kaning lamig. May konting ulam pa naman akong nakita sa mesa kanina, medyo nilalanggam nga lamang. Hayaan niyo po bukas, baka makadiskarte ako ng tira-tirang ulam sa mga kaklase ko. Tutulong ang mga yon panigurado. Positibo kong sabi habang nakangiti sa kanya. Ramdam ko kasi ang gutom at lungkot sa kanyang itsura. Ayoko nakikita iyon sa mukha ni Mama pero anong magagawa ko? Ito na kasi ang buhay namin. At tulad ng sabi ko, isang kahig, isang tuka. Itulog na lang ang gutom kapag walang kita.
Sanay naman ako natutulog para lang maibsan ang pag-ingay ng aking tiyan. Kailan nga kaya mababago ang inog ng aming kapalaran? Anak, pakihila mo naman yung timbang berde, yung may kalahating tubig. Babanlawan ko lamang itong kumukulay na polo. Nakikisuyong lambing ni mama habang nakaupo ito at nagkukusot ng labada. Nasa bahay kami noon, papadudot ng isa sa mga may kayang pinaglalabahan niya. Malinis kasing maglaba si mama. Kaya ang may mga kaya naming kapitbahay ay lumalapit na sa kanya para magpalaba. Tumango ako at hinila ang hindi naman kabigatang timba. Nang matapos kong gawin ito ay muli na naman akong tumingin sa dalawang bata na anak ng may-ari ng bahay na aming pinaglalabhan. Naglalaro ang dalawang magandang batang babae na ito. Ang gaganda ng mga Barbie nila. Sinusuklay-suklay nila. Sa paligid nila ay may isang malaking dollhouse na napagsawaan na, kaya isinantabi na lamang. Inggit na inggit ako noon. Nagkalat kasi ang lahat ng laruan nila sa paligid at hindi man lang nila ito pinapansin, samantalang ako ni isa ay hindi pinalad na mabilhan ni mama ng mga ganon. Ma, pwede po ba ako makisali sa kanila? Gusto kaya nila akong makakalaro? Inosente kong hingin ng permiso kay mama. Tumingin si mama sa kanila at saka muling ibinaling ang tingin sa akin. Hindi alam ang isasagot. Anak kasi baka hindi ka nila kalaruin. Kawawa ka lang, paglaruan mo na lamang itong mga ipit oh. Hindi ba nakakabuo ka naman ng robot gamit yan? Nakangiting pakonsuelo ni mama sa akin. Umiling ako at tumingin sa mga batang iyon. Nakapaghugas naman ako ng kamay mama. Hindi ko dudungisan ang mga manika nila. Hindi ko na hinintay pa ang sagot ni mama at napatakbo na lamang ako papalapit sa mga batang ito. Sa pag-asang pumayag silang makalaro ako, pero tama nga si mama. Imposible ito. Nalikuran na lamang ako ng mga batang ito at sinamangutan nang makalapit na ako sa kanila. Halatang ayaw akong pansinin at hindi ko alam ang gagawin ko noon. Kung aalis na ba ako o baka naman maawa sila at kahit man lang hayaan nila akong panoorin silang manood. Pero maski ang mga hayaan akong pagmasdan ng mga laruan nila ay hindi nila pinayagan. Pinaalis nila ako na para akong galising asong nakakadirling lapitan. Nakatungo akong bumalik kay mama. Habang naglalakad papalapit kay mama ay nakita ko sa kanyang mga mata ang awa. Nabanahag ko rin ang mumunting luha na nagbabadyang pumatak sa kanyang mga mata. Oras na lumapit ako sa kanya. Mama, bakit po wala tayong pera tulad ng iba? Biglang tanong ko sa aking ina. Nakahiga na kami noon at besperas ng Pasko pero imbis na magkasiyahan tulad ng iba ay nandun lamang kami sa aming papag at hinihintay na lamang na hilahin ng antok. Tulad ng dati ay tinutulugan na lang namin ang Pasko na noon ay kaarawan din syempre ng aking ina. Wala namang kaming magagawa. Mahirap lamang kami at hindi namin kayang bumili ng kahit sana pansit na tingi-tinging nabibili sa kanto. Mama, sana andito si Papa para tulungan po tayo. Para hindi ka na nahihirapang maglaba tapos mabili pa natin yung gusto nating pagkain. Para hindi na rin tayo natutulog na lang pag gutom, hindi ba? Dagdag ko pang sabi. Hindi na sumagot pa si mama. Pero naramdaman ko ang pagpatak ng isang maliit na luha sa aking pisngi. Nakayakap kasi ito sa akin at hindi niya inaasahang babagsak ang luha nito sa akin. Mama? Mama? Nag-aalala kong tawag sa kanya pero imbis na sagutin ako ay niyakap na lamang niya ako ng mahigpit. Matulog ka na anak habang may liwanag pa ng Christmas light sa kapitbahay natin. Mamaya hindi ka naman makakatulog sa takot kapag wala ng ilaw. Pilit ngumiting sabi ni mama. Tumango na lamang ako at saka niyakap siya pabalik. Happy birthday mama at Merry Christmas po. Naramdaman kong muli ang pagtulo ng luha niya sa akin pero mas minabuti ko na lamang na hindi yun pansinin. Hanggang sa hilahin ako ng antok kasabay ng paghele sa akin ng iba't ibang tunog na pamaskong awitin na naririnig ko sa aming paligid. Papadudot hindi ko na maalala kung sino at ano ang itsura ng aking ama. Ang alam ko kasi pagka panganak pa lamang ay iniwan na si mama ni papa.
Kaya nga mag-isa na lamang akong tinaguyod ng aking ina mula noong ako'y sanggol pa lamang. Wala akong mahagilap na litrato ni Papa sa bahay. Lahat ay sinunog ni Mama mula sa kaliit-liitang memoryang meron sa aming bahay. Masama ang loob ng aking ina sa kanya at naiintindihan ko yon. Iniwan ni Papa si Mama para kumabit sa nakakatandang kapatid ng aking ina, si Tita Lucy. Ayon sa aking ibang kamag-anak ay hindi pa man daw nagbubuntis noon si Mama ay may lihim ng relasyon ng dalawa na pikit matang tinanggap na lamang ng aking ina. Nagbubulag-bulagan ito para lamang hindi siya iwanan ni Papa dahil nga sa matinding pagmamahal nito sa aking ama. Hanggang sa magbuntis si Mama. Akala niya ay ito na ang dahilan para tuluyan ang tapusin ni Papa ang relasyon nila ng kapatid ni Mama. Pero ito pala ang nag-udyok para mas lalong lumayo si Papa at tuluyan ng takasan ng responsibilidad ni Papa kay Mama. Ayon sa mga kamag-anak ko noon ay halos mabaliw si Mama kakahabol kay Papa. Pero pinagtulakan lamang siya palayo nito. Walang ibang ginawa si Mama kundi ang umiyak gabi-gabi dahil nais nito na bumalik pa ang ama ko sa kanyang piling pero hindi yun nangyari. Hanggang sa isilang ako nito ay wala na rin si Papa. Kaya nga lumaki akong tanging si Mama lamang ang ina at ama ko. Kaya nga laking awa ko sa kanya na nakita kong estado ng kanyang buhay ngayon. Kung kasama pa rin kaya namin si Papa ay ganito pa rin kaya kamiserable ang buhay namin? O baka naman mas malala pa dahil sa araw-araw nitong pahihirapan si Mama sa panloloko niya. Hindi ko kakayanin yon kung ganun man ang mangyari. Mabuti nang tinakasan niya kami na mag-ina kesa makasama pa siya sa iisang bubong. Lalo na kung alam naman naming puro pagpapahirap lamang ang pwede nitong gawin sa amin. Mas okay nang ganito. Kaming dalawa lang ni Mama. Kaming dalawa na lamang. Nakakaraos naman kami at makakaraos pa. Balang araw ay hindi na maghihirap pa si Mama. Pangako yan, pangako ko. Papagaanin ko ang buhay niya. Balang araw. Balang araw. Anong ginagawa mo dyan, anak? Nagulat ako sa biglang pagpasok ni Mama sa aming munting kwarto. Tinago ko ang alkansyang binuksan ko para bilangin kung ilan ang naipon ko. Huli na nga papadudot para gawin iyon dahil nakita na ni Mama ang mga nagkalat na tig-pipiso at tig-5 barya sa papag. Para saan yung pera mo, anak? Nagtatakang tanong ni Mama. Umupo ito sa tabi ko at hinaplos-haplos ang aking buhok. Napakalamig ng kanyang kamay na halatang nababad sa tubig. Amoy sabon din ang kanyang mamasa-masang damit. Malamang ay kakatapos lamang nitong maglaba. Ngumiti ako bago sumagot. Wala ito, Ma. May nakita kasi ako magandang manika doon sa kanto gusto ko sanang bilhin para maranasan ko naman na magkaroon ng laruan tulad ng mga ibang bata. Doon sa may bahay na pinaglalabahan natin para payagan nila akong makalaro sila. Mahaba kong sagot. Saka tinuloy ang pagbibilang ng pera. May lungkot sa aking ngiti. Inalikan ako nito sa noo at saka nagsalita. Pasensya na, anak, ha? Wala mong pera si Mama para mabilhan ka ng manika. Hayaan mo, tutulong ako sa pag-iipon mo para mapabilis ang pagbili mo ng manika. Umiling ako sa kanyang sinabi. Hindi na, Ma, alam ko namang hirap ka na Hindi na kita papayagan na tulungan mo pa ako dito, kaya ko na to. Ngumiti ako sa kanya at saka niyakap siya. Makalipas ang ilang saglit ay nagpaalam na ito para ibilad ang mga nilabhan niya. Nang mapag-isa na ako ay napabuntong hininga ako. Kulang pa ang ipon ko mula sa pagtulong sa pagbuhat ng mga paninda sa palengke. Kulang pa ang ipon ko para mabilhan ng kahit pipitsuging washing machine si Mama. Oo, Papa Dudut. Hindi manika ang bala kong bilhin. Washing machine, yan ang bala ko. Para yun kay Mama. Regalo ko. Para sa kanya. Yakap-yakap ang alkansya kong napakabigat ay dahan-dahan akong naglakad patungo sa isang lumang shop na nagbebenta ng mga second hand na washing machine. Mga halos kalawangin na pero pwede pa namang pagtiisan. Yun lang kasi ang kaya kong bilhin sa naipon ko. Tatawaran ko pa dahil tiyak na hindi kakayanin ang naipon ko sa loob ng halos 1 taon.
Pisperas noon ng Pasko at nagpaalam ako kay mama na may bibilhin lamang. Wala siyang kaalam-alam sa plano ko at hindi nga ako halos nakatulog ng nakaraang gabi dahil excited na ako na mabili ang isang bagay na magpapagaan sa buhay ni mama. Ang washing machine. Paawit-awit pa ako na naglalakad noon at hindi alintana ang mga nakakasalubong ko. Madaming tao at nagmamadali silang lahat para makabili ng pang Noche Buena. Kaya naman para makaiwas sa kanila ay sa eskinita ako dumaan kung saan ay may shortcut patungo sa shop na pupuntahan ko. Makipot ang daan at walang tao doon. Natuwa ako pero panandalian lamang. Dalawang lalaki ang biglang humarang sa akin at nakatingin sa aking alkansya. Alam ko na ang pakay nila kaya hinigpitan ko ang pagkakahawak dito at sinubukang tumakbo pero pinatid ako ng isang lalaki. At sa huli nakuha sa akin ng tumilapong alkansya ko. Pilit kong inaabot iyon kahit sobrang sakit na ng paa ko pero hindi ko nagawa. Wala akong ibang nagawa kundi ang umiyak na lamang papadudot habang tinatakbo ng dalawang lalaking ito ang perang pinaghirapan ko. Tulong, parang awa niyo na po. Ang pera ko po, ang ipon ko, tulong. Nangihinang sabi ko kahit na alam kong wala namang nakakarinig sa akin. Wala na akong nagawa. Wala na. Hindi ko alam kung gaano ako katagal noon sa ganong sitwasyon. Nang makaya ko nang lumakad ay paika-ika akong lumayo sa eskinitang iyon habang umiiyak. Napakadungis ko noon. May sugat sa aking tuhod at madumi ang aking damit. Makakagalitan ako nito ni mama pag uwi ko. Pilit kong pinapatahan ang sarili ko pero hindi ko na magawa. Pinaghirapan ko ang perang yon. Ang perang para sana regalo sa aking ina. Biglain na walang parang bula. Ang naisip kong kasiyahan sa mukha ni mama sa oras na yon na mabili ko ang washing machine na iyon ay biglang naglaho. Anak, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa iyo? Nag-aalalang bungad tanong sa akin ni mama nang makarating ako sa bahay. Imbis na sumagot ay yumakap ako sa kanya ng napakahigpit habang umiiyak. Happy birthday mama! Merry Christmas po! Sorry mama! Umiiyak kong sabi at mas lalong napahigpit ang yakap ko sa kanya upang hindi na ako nito tanungin kung ano ang nangyari. Ang bango mo naman Lira, amoy sabon ka na naman ha? Aalas ka ni Aya sa akin, ang best friend ko sa high school. Ito ang madalas na pang-asar niya sa akin sa tuwing nakikita niya ako. Totoo naman kasi bago ako pumasok sa eskwela ay naglalaba muna sa madaling araw para mabawasan ang labahan ni mama. Walang nagbago ngayong high school na ako at ganito pa rin ang trabaho naming mag-ina. Hay nako, bago ka magpatuloy sa pang-aasar dyan siguraduhin mo muna na may ipapalaba kang damit ninyo para mapagkakitaan ko naman yang pagbubuska mo sa akin. Tinawanan lamang ako nito at saka sinabayan akong maglakad patungo sa aking classroom. Saba ka ba sa amin mamaya pagkatapos ng klase? Tambay tayo saglit kina Alona? Tara! Pag-aya nito sa akin pero sinuklian ko kaagad ng isang iling. Tutulong pa ako sa library mamaya Ang sabi ni Miss Jing, kailangan daw niya ng makakasama na magsasalansan ng mga libro pagkatapos ng klase. Tumango na lamang si Aya sa akin at alam kong nauunawaan niya ang sitwasyon ko. Kung hindi dahil kasi sa pagtulong ko sa library ay hindi ako makakapag-aral sa high school. Kinuha akong assistant sa library namin para matustusan ang aking pag-aaral. May allowance na rin kasama nito na ginagamit ko naman para makabili ng mga kailangan ko sa pag-aaral. Para naman wala nang gastusin si mama sa akin dahil alam kong kulang pa ang kinikita niya para matustusan ang aking pag-aaral. Sa mga utang pa lamang namin sa tindahan ay alam kong hindi nakakayanin ang paglalabada niya yon. Lalo na ngayon na bihira na lamang ang nagpapalaba. Ito lang kasi ang alam ni mamang trabaho at naiintindihan ko yun para sa katulad niyang hindi man lang nakatungtong sa eskwela. Kahit na kailan. Ma'am, baka gusto niyong bumili ng turon. Masarap po itong bagong luto pa Pumasok ako sa faculty room noong recess na para pagbentahan ng mga guro ko ng turon na pinabebenta naman sa akin ng kapitbahay namin at binabayaran niya ako para doon. O sige nga, masarap ba yan?
Tanong ng aking guro sa Filipino. Tumango ako at pinakita yon. Tinawag din niya ang mga ibang kasamahan niya at pinilit na pabilhin ang turong benta ko. Alam niya kasi ang kalagayan ko kaya naman gano'n na lamang ang pagtulong nito na maubos ang benta ko. Wala pang ilang minuto ay naubos na ang tinda ko. Nagpasalamat ako sa kanila pero bago ako umalis ay may napansin sila. Eneng Lira, ang zipper ng palda mo sira na. At teka nga may butas pa ang palda mo. Bumili ka na ng bago ha. Madami ka namang nabentang turon eh. Ngumiti lamang ako at sinabi sa aking guro na hindi ako bibili ng palda. Hindi ako pwedeng bumili ng palda at may pinag-iipunan ako. Yun ay ang washing machine na matagal ko nang pangarap sa ina ko na napurnada noong nanakawan ako. Saka na po ma'am, hanggat hindi pa natutunaw ang palda ko, hindi ako bibili ng kapalit. Ngumiti ako sa kanila at saka nagpaalam. Papa Dudut, may mga bagay na mas mahalaga kesa sa mga isusuot ko sa araw-araw. At iyon ay ang kinabukasan ng aking ina. Anak, may sulat ang tiyahin mo galing sa Amerika. Tuwang-tuwang pagsalubong ni mama sa akin nang makarating ako sa bahay galing sa eskwela. Napakunot noo ako noon Papa Dudut dahil ang matapobreng tiyahin ko na pinsan ni mama ang binabanggit niya. O ma, bakit po siya sumulat? Habang papasok ako sa loob ng bahay ay sinundan ko ito at inabot nito sa akin ang kapirasong papel. Kasi anak, nagpatulong ako kay Maring na sumulat sa kanya. Sa tiyahin mo kasi uutang sana ako ng pagrenta ng toga mo sa graduation at saka pandagdag na rin sa paghanda mo sana. Ngayon lang dumating ang sulat na yan. Hindi ko kasi maintindihan. Alam mo naman ang mama mo hindi marunong magbasa tapos English pa ata. Natatawang sabi ni mama. Tahimik kong binasa ang sulat at tama nga si mama. Nakasulat ito sa Ingles. Ano anak? Ano raw ang sabi? Parang sa laman kasi ng sulat niya pahihiramin yata ako ng pera. Pakisabi mo nga yan anak sa akin. Tapos itagalog mo ha para maintindihan ko naman. Tinignan ko si mama at muli ay binalik ang aking tingin sa papel na hawak ko. Nagtatalo ang loob ko Papa Dudut kung sasabihin ko ba ang nilalaman ng sulat kay mama. O anak, bakit natahimik ka dyan bigla? Ano ang sabi? Pangungulit na muli ni mama. Pero imbis na sumagot ay niyakap ko na lamang ito ng napakahigpit. Ayokong ipakita ang nagagalit at punong-puno ng pait kong mukha kay mama. Hindi ang inaasahan itong sagot sa kanyang sulat ang nakalagay sa sulat ng tiyahin ko. Ibang-iba, you're an idiot. Ito ang linyang nakasulat sa liham ng tiyahin ko na hindi ko kailanman makakalimutan. Sa kabuuan ng sulat ay panay insulto sa pagkatao ni mama. Ang nakalagay na kesyo raw bakit niya papahiramin ng pera paniguradong wala naman daw itong ipambabayan. Dahil barya lang ang kinikita nito. Palibhasa daw ay isang estupidang labandera si mama kaya wala itong kapera-pera para masustentuhan ang pangangailangan ng anak niya. Ako ang nasaktan sa bawat salitang nakasulat dito Papa Dudut. Hindi ko alam kung ipagpapasalamat ko na ba na hindi marunong magbasa si mama para hindi niya maunawaan ang nakasulat dito o mas maganda sana kung marunong siyang magbasa para maunawaan niya na hindi lahat ng tao ay katulad niyang may mababa at busilak na puso. O anak, ano bang nakasulat dyan? Mapapautang ba tayo ng tiyahin mo? Nakangiti pa rin si mama nang pumalas ito sa pagkakayakap sa akin. Umiling ako at nagsinungalin. Hindi ma, wala rin daw pera ang tiya Pasensya na raw po. Halos hindi ko pa maibalabas ang salitang ito sa bibig ko. Sayang naman. Naramdaman ko ang lungkot sa sagot nito pero agad din itong bumawi ng isang ngiti. Ayos lang yun anak, di bale. Bukas na bukas din hahanap ako ng paraan para may magamit ka sa graduation mo. Wala na akong ibang nasagot at ngumiti na lamang ako. Napakabuti ng aking ina. Hindi siya dapat pinagsasalitaan ng ganon kababang salita. Mahal ko ang aking ina at pangako ko, iaahon ko siya sa hirap at pang-aalipusta. Ang ganda ng mga awit pamasko kapag ang mga bata ang kumakanta no? Ramdam mo ang totoong saya ng mga tinig nila. Nakangiting sabi ni mama sa akin. Nakahiga na kami noon sa papag at besperas ng Pasko.
At tulad ng dati, handa na naming tulugan ang nalalapit na Noche Buena at kaarawan ng aking ina. Oo nga ama tuwing Pasko itong pangangaroling lang ng mga bata ang inaabangan ko. Kahit papaano ay naitutulog ko na. Ang inggit sa mga kapitbahay nating may handa. Pabiro kong sabi pero hindi ko inaakalang seseryosohin ito ni mama. Pasensya ka na anak ha. Kung siguro nakapag-aral lamang ang mama mo, di sana taon-taon ay may handa tayo. Sana taon-taon ay nakakatikim tayo ng masarap na pagkain. Hayaan mo anak, gagawa ako ng paraan para magkapera tayo. Gusto ko rin naman na mapasaya ka ngayong Pasko. Gusto kong maranasan mo kung ano man ang nararanasan ng iba. Niyakap ako nito at alam ko na kahit na hindi siya nakaharap sa akin ay pinipigilan nito ang pagpatak ng kanyang luha. Maski ako ay naluluha na, pero hindi ko pinakita yon sa kanya. Pasko yon at dapat kahit wala kaming handa basta magkasama kaming pareho, yun naman sa akin ang pinakamahalaga. Happy birthday mama! Merry Christmas po! Ito na lang ang tangi kong nasabi sa kanya bago namin tuluyang ipikit ang aming mga mata habang pinaghihili kami ng mga awiting pamasko na naririnig namin sa aming paligid. Anak, ano bang ginagawa natin dito? Nagtataka at nag-aalalang tanong ni mama. Nasa labas kami ng isang sikat na fast food. Inaya ko na siyang pumasok pero ayaw nito at nakakahiya daw. Ma, ako pong bahala sa inyo. Hinila ko ito pero nagpapigil pa rin. Anak, wala tayong pera. Baka mamaya ay mapagkamalan pa tayo magnanakaw Mahinang sabi ni mama. Initian ko lamang ito bago nagsalita. Ma, may pera ho ako dito. Nilabas ko ang ilang 20 pesos mula sa aking bulsa. Ayan po naglinis po ako kahapon sa library. Nagpatulong yung librarian namin para bago bumalik ang mga estudyante sa pasukan walang agyo sa mga libro. Eto binigyan niya ako ng pera para pangkain ko raw po. Hinila ko na siya at wala na siyang nagawa pa. First time naming pareho sa fast food na yon. Sikat na sikat ito at madalas na nadadaanan namin ito kapag pauwi na kami ni mama mula sa paglalabada. Hanggang tingin nga lang kami pareho, palibasa ay hindi namin kayang bumili. Kaya nga pangako ko rin noong bata pa ako na kapag may pera ay ililibre ko si mama dito. At dumating na nga ang araw na yon. Good afternoon ma'am, may I take your order? Nakangiting bati sa amin ang kahera. Ngumiti ako at tumingin sa menu. Tahimik lang si mama, nahihiya. Ako man ay nahihiya na rin lalo na sa mga nasa likuran naming naiinip na dahil natagalan ako sa pag-order. Hindi ko kasi alam kung ano ang bibilhin na kasya sa pera namin. At nang makita ko na may kasya sa aming pera ay saka ako umorder. Miss, yung pong 2 regular burger po tapos isang soft drinks. Tapos 2 tubig na rin po. Nginitian ako pabalik at nang sabihan ng kahera ang presyo ay nagulat ako dahil kulang ng 10 piso ang pera ko. Nahiya akong sabihin na kulang ang pera ko at ang tanging sinabi ko na lamang ay pwedeng gawing isang order na lamang ng burger ang bibilhin namin. Hati na lang kami ni mama dahil kulang ang pera ko. Tinignan ako ng kahera, alam kong naunawaan niya ang sitwasyon ko kaya pabulong na lamang itong nagsabi. Ako na lang ang magdadagdag ng kulang. Merry Christmas! Ito ang kanyang sinabi na halos magpaiyak sa akin. Pabulong ako nagpasalamat at nang kumuha na ako ng order namin ay naupo na kami ni mama sa may dulo. Nakita ko ang kakaibang galak sa mukha ni mama. Sa wakas ay makakatikim na ito ng masarap na pagkain. Halos ayaw nga niyang ubusin at nangihinayang daw siya. Baka pwedeng iuwi na lang niya ang kalahati para ipang-ulam niya sa kanin. Natawa na lamang ako at sinabing hindi niya kailangang gawin yon. Hindi ko na inubos ang kalahati ng burger ko at inuwi na lamang para may kainin pa sa pag-uwi. Mahal ko si mama at ang makita siyang ganito kasaya ay ang siya nagbibigay ng tripling ligaya sa akin. Ma, balang araw, hindi lang burger ang bibilhin ko sa'yo. Lahat ng nasa menu, matitikman mo. Pangako ko sa kanya habang siya naman ay nakatingin lamang sa akin at nakangiti ang kanyang mga labi.
habang ngumunguya ng burger na binili ko para sa kanya. Ito na po yung pinapaingkod ninyong kontrata. Nakangiting sabi sa akin ng assistant sa shop na nagbalik sa akin sa kasalukuyan. Nagulat man ay hindi ko pa rin pinahalata at ngumiti ako at kinuha iyon. Binasa at nakita ko ang mga mali sa nakasulat. Halatang minadali pero imbes na magalit ako ay naintindihan ko siya. Besperas iyon ng Pasko at alam ko nagmamadali lamang ito dahil gusto na rin niyang makauwi pa para makasama ang kanyang pamilya. Ayos na po ba yan, ma'am? Nakangiti ito ng alanganin dahil alam naman niya siguro na mali ang kanyang nagawa. Tumango na lamang ako at ako na lang ang gagawa nito. Ayos na to. O sige na, umuwi ka na. Alam kong hinihintay ka na ng pamilya mo. Panigurado maiipit ka niyan sa traffic. Ang lawak ng pagkakangiti nito nang sabihin ko sa kanya ang mga salitang iyon. Bago siya tumalikod ay tinawag ko itong muli. Belinda, eto konting tulong pa para sa paghanda ninyo. Merry Christmas! Inabutan ko ito ng 500 piso at lubos ang tuwa nito at napayakap na lang sa akin. Naku, salamat po Ma'am Lira. Napakabuti niyo po talaga. Hayaan niyo at sasabihin ko ito kay mama. Kanina pa po akong hinihintay nun Hindi na nga po makapaghintay sa ipapatikim niya sa akin gawa niyang salad. Natatawang sabi nito. Tumango na lamang ako para makaalis na rin ito at makahabol pa sa biyahe niya sa jeep pauwi sa kanila. Nang ituon ko na ang aking atensyon sa papel na hawak ko ay muli itong nagsalita. Salamat po Ma'am Lira, Merry Christmas po. Di ito ng buong sinsero bago buksan ang pintuan at tuluyang maglaho. Naiwan na nga akong mag-isa at hindi na muling tinignan ang papel na hawak ko at nilapag na lamang ito sa mesa. Muli ay napatingin ako sa labas ng shop, pinagmasdan ng mga nagkakaroling. Ilang oras na lang, Noche Buena na. Uuwi na ba ako sa amin? Ano ba namang trapiko ito? Hindi na umusad parang Pilipinas. Nang gagalaitin na sa galit na sambit ng babaeng taxi driver na nasakyan ko. Halos 1 oras na rin kaming napirme sa aming kinahintuang kalsada. Pasko na nga, grabehan na ang trapiko. Tumingin ako sa labas ng bintana para aliwin ang sarili ko sa mga sumasayaw na Christmas lights sa aking paligid hanggang sa marinig ko ang pagtunog ng cellphone ng driver. Tignan pa ako nito na tila ba humihingi ng permiso kung pwedeng sagutin ko ang tawag dahil traffic naman. Tumango ako at agad nitong dinampot ang cellphone. Napakalakas ng boses ng nasa kabilang linya. Isang batang babae na mukhang anak ng driver. Siya na anak ha. Konting tiis na lang at makakauwi na si mama. Oo, pauwi na si mama. Huwag ka nang magalit. Promise, sasabay ako sa inyong mag-Noche Buena. Huling biyahe ko na ito at makakakain na tayo. Ito ang malambing na pagkasabi ng driver sa kanyang anak mula sa kanyang cellphone. Napangiti ako at may naalala. Manang, bababa na lang po ako dito. Huwag niyo na po akong ihatid. Dumiretso na kayo sa inyo para makasama niyo na ang anak niyo. Ito ang 500 piso, ipamasko mo na lang sa anak mo. Nakangiti kong abot sa kanya ng pera at nang akma ko nang bubuksan ang pintuan ng sasakyan ay nagpahabol pa at nagsabi ang driver ng pagpalain po kayo ng Diyos ma'am. Merry Christmas po. Ale, baka pwedeng ikaw na lang ang bumili nitong natitirang sampagita ko para makauwi na ako. Para makabili na ako ng soft drinks namin para sa Pasko. Nagsusumamong paglapit sa akin ng isang may katandaang babae. Habang ako'y naglalakad patungo sa aking destinasyon, nakita ko ang gutom at pagod na mukha ng matandang babae. Ngumiti ako at nilabas ang 200 piso sa aking bag. Inabot ko yon sa kanya. Umiling ito at sinabing 20 pesos lang. Pero sabi ko ay para sa kanya talaga ang 200 piso. Hindi ito makapaniwala at nang kumpirmahin ko na sa kanya talaga yon ay napayakap na lamang ito sa akin. Inabot nito ang hawak-hawak niyang paninda na tinanggihan ko. Nanang, para sa inyo na lamang po yan. Tinapik ko ito bago muling bumalik sa paglalakad. Pero bago pa man ako makahakbang ay nagpahabol pa ito. Maraming salamat miss. Merry Christmas po.
Habang lumalakad takbo ay may nakita akong bata sa gilid ng kalsada. Walang pumapansin dito at umiiyak siya at sa harap niya ay may nakatilapong bilo-bilo. Nilapitan ko ito at ayos ka lang ba? Naupo ako sa kanyang gilid at pinunasan ng kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Imbis na magsalita ay umiyak ito ng todo at tinuro ang bilo-bilong tumapon sa sahig. Hinintay kong kumalma ito para makapagsalita. Ate, yung handa naming bilo-bilo na itapong ko. Magagalit si mama eh. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay muli na naman itong umiyak. Naawa ko sa kanya at pinagmasdan ang bilo-bilo sa sahig. Tumingin ako sa paligid kung meron bang nagbebenta ng bilo-bilo para ako na mismo ang bibili ng kapalit pero wala na akong nakita. Nilabas ko ang aking wallet at naglabas ng pera. Inabot ko yon sa kanya. Heto oh, bili ka na kung saan mo nabili ang bilo-bilo mo ha. Huwag mo na lang sabihin sa mama mo na naitapon mo. Tapos, yung sobra, bilhan mo ng kende yung sarili mo. Nakangiti kong pag-aalo sa bata. Alanganin itong tanggapin ang pera kaya naman kinuha ko ang kanyang kaliwang kamay at pilit na nilagay ang pera. Pinagmasdan niya ako at hindi makapaniwala. At nang makatayo na ako ay tumayo na rin ito at niyakap pa ako. Pakap ako pabalik, tumakbo na ito pero bago ito makalayo ay sumigaw ng Merry Christmas po. Madilim at masikip ang daanang patungo sa lugar na pupuntahan ko. Pero sanay na ako. Kahit nga siguro nakapikit ako ay matutuntun ko pa rin yon. Gamit ang flashlight ng cellphone ko ay binagtas ko ang daan patungo doon. Nang makarating na ako doon ay agad kong sinindihan ang ilaw sa labas. Kinuha ang susi ng aking shoulder bag at binuksan ang gate. Matapos noon ay saka ko naman sinindihan ang ilaw sa loob. Napangiti ako habang naglalakad papalapit. Naupo ako at saka nilabas ang burger sa bag ko. Ang burger na paborito ng mama ko. Nasa harap ko na siya. Ibinigay ko ang paborito niyang burger. Mama, andito na ako. Pasensya na kayo ha. Medyo nahuli ako. Merry Christmas po. Sabay patong ng burger sa ibabaw ng kanyang puntod. At matapos noon ay niyakap ko ang malamig niyang nicho. Mahigit isang dekada nang wala si mama. Umanaw ito dahil sa komplikasyon ng pulmonya at ang pinakamasakit pa, wala akong nagawa para maagapan ang kanyang karamdaman. Naalala ko pa noon, besperas ng Kapaskuhan at besperas ng kanyang kaarawan ay magkatabi kami sa kama. Tulad ng dati, pero ng araw na iyon ay may bago. Mahina na ito. Hindi na nakakasabay pa sa mga nagkakaroling sa labas ng aming tahanan. Mahina na ito at mahina na para mapakinggan ang kagandahan ng boses ng mga batang dati ay aliw na aliw siya. Nang gabing yon, Papa Dudut, ay wala na akong ibang narinig kundi ang malakas nitong pag-ubo na nasasapawan ang pag-indak ng mga awiting pamasko sa labas. Wala akong magawa. Sinubukan kong lapitan ang ibang kapitbahay namin para makahingi ng tulong kahit pambili ng gamot pero lahat sila ay pinagsarahan ako. Walang gustong tumulong. Wala akong magawa. Umuwi ako sa aming kubo at tumabi na lamang kay mama. Tanging tubig lang ang kaya kong maiabot sa kanya para maibsan ang kanyang pag-ubo. Umiiyak na ako noon at alam ko na ang mangyayari. Alam kong anumang oras ay maaari na siyang bawiin ng Diyos sa akin. Mabi ako sa kanya at niyakap siya para mawala ang nararamdaman niyang panlalamig. Alam kong kulang iyon pero wala akong magawa. Anak, magpakabait ka ha. Pasensya ka na kung mukhang hindi ko nakakayanin na makasama ka pa sa mga susunod na Noche Buena. Hirap nang sabi ni mama. Niyakap ko ito ng napakahigpit. Pasong-paso ako sa mga pagsinghot nito. Hindi ko makayanang pakinggan ang muli nitong pag-ubo. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, mama. Makakasama pa kita sa mga susunod na taon at sa iba pang mga susunod na taon. Magdadasal ako at paghagalingin ka ng Diyos, mama. Nagpapakatatag kong sabi sa kanya. Pero walang nagawa ang dasal ko, Papa Dudut. Mahal na mahal kita, anak, tandaan mo yan ha. Ikaw ang buhay ko.
Mawala man ako sa iyo ngayong gabi, tandaan mo na lagi mo akong makakasama. Mahal na mahal kita. Gagabayan kita, pangako. Anak, pangako. Kumapit ako ng buong higpit sa kanya, Papa Dudut. At nanalangin na huwag bigtasin ng Diyos ang lubid ng hininga ni Mama. Pero hindi yun nangyari. Saktong 12:00 ng hating gabi kung kailan ay masayang masaya ang bawat pamilyang nagsisimula ng magsalo-salo para sa kanilang Noche Buena, ay mag-isa ko namang kayakap ang aking inang wala ng buhay. Wala na si Mama sa gabi mismo ng Noche Buena. Happy birthday, Mama! Merry Christmas po! Ito na lamang ang naging huling linya ko sa kanya bago ako tuluyang umiyak sa kanyang dibdib habang pilit na inaalog ang aking sarili na baka ito'y isang masamang panaginip lamang. Pero hindi, ito na ang aking katotohanan. Wala na ang aking ina sa araw pa mismo kung saan lahat dapat ay masaya. Sa tuwing babaklasin ko na ang buwan ng Nobyembre sa aking kalendaryo ay hindi ko maiwasang makaramdam ng sakit. Paulit-ulit itong aking nararamdaman mula noong iniwan ako ni Mama. Tila isang malaking paalala ang araw ng Kapaskuhan na isang napakalaking sugat sa aking puso na kailanman ay hindi na maghihilom pa. Ayoko ng Pasko, yon ang pilit kong sinisiksik sa utak ko. Ilang taon din akong nagkulong sa aking kwarto tuwing sasapit ang araw na inaabangan ng lahat. Ayoko ng Pasko, yan ang sagot ko sa aming mayor nang inampon ako at pinag-aral sa kolehiyo. Matapos pumanaw ni Mama. Yan ang sagot ko sa kanya kung bakit mas pinipili kong mapag-isa kaysa sumama sa kanilang pamilya kapag Noche Buena na. Ayoko ng Pasko. Yan ang sagot ko sa tuwing nagtatanong sa akin ang mga naging kamag-aral ko sa kolehiyo. Kung bakit hindi ako nagagalak sa tuwing pinag-uusapan ng araw ng Kapaskuhan. Ayoko ng Pasko. Yan ang sagot ko sa mga katrabaho ko sa una kong pinasukan mula noong nakapagtapos ako ng kolehiyo kapag pilit nila akong sinasama sa taunang Christmas party ng aming kumpanya. Ayoko ng Pasko. Yan ang sagot ko sa aking assistant kapag tinatanong niya ako kung ano ang plano ko sa Pasko. Ayoko ng Pasko at ilang taong ko na rin itong sagot sa lahat na nagtatanong pero ni isa'y walang nakakaalam sa totoong dahilan kung bakit ayaw ko ng Pasko. Ang Pasko para sa akin noon ay patay na. Kasabay ng pagkawala ng aking ina ay wala na akong dahilan para ipagdiwang ang araw na ipinagdiriwang ng lahat. Ayaw ko ng Pasko. Ito ang linyang nagpaisip sa akin makalipas ang ilang taon, dapat ko nga bang ayawan ng Pasko? Pinagmasdan ko, Papa Dudut, ang paligid, ang mga taong pagod ng kakabili sa kanilang iahanda sa Noche Buena. Pero bakas pa rin sa kanilang mga mukha ang kakaibang ligaya. Ayaw ko ng Pasko. Ito ba ang dapat kong sabihin panghabang buhay? Muli kong pinagmasdan ang paligid ang mga batang tuwang-tuwa dahil may mga bago silang sapatos at damit na ipagyayabang sa kanilang mga kalaro. Masaya silang pagmasdan. Pero ayoko ng Pasko at dapat ko nga bang sabihin ito. Ang ganda ng paligid tuwing Pasko, sa mga palamuting makikita mo kung saan-saan at masasabi ko bang talagang dapat ay ayawan ko ang Kapaskuhan. Ayoko ng Pasko, pilit kong sinasabi ito ng paulit-ulit sa aking isipan pero sa tuwing ginagawa ko yon ay paulit-ulit naman ang imahe ng mukha ng aking ina sa aking isipan. Nakangiti at tulad ng dati noong nakahiga lamang kami sa papag at kontento na sa mga naririnig na caroling sa labas ng aming bahay, iyon ang Pasko sa amin. Ngayon ay dapat ko na nga bang ayawan ng Kapaskuhan. Ayoko, Papa Dudut, ng Pasko. Ilang taong ko nang pinapaniwala ang sarili ko sa mga salitang ito pero sa loob ng puso ko ay mahal ko ang Pasko. Tulad ng pagmamahal ko sa aking ina. Dahil ang araw na ito ay ang araw na lagi kaming magkasama. Kahit na walang handa,
Kahit tanging papag lamang ang kasama dahil ang araw na ito ay ang araw na tinakda ng Diyos na isilang ang pinakamamahal kong tao sa buong buhay ko, ang aking ina. Ayoko ng Pasko. Ayoko nang sabihin ito at gusto ko ang Pasko. Dahil ito ang araw namin ng ina ko. Ito ang araw na nagpapaalala sa akin na minsan sa buhay ko ay napahirapan ako ng Diyos ng isang ina na mamahalin ako ng buo tulad ng pagmamahal ng Birheng Maria kay Batang Jesus. Sa batang naging dahilan kung bakit malaya tayo sa mga kasalanan. Papa Dudut mga kabarangay, ayaw ko nang ayawan ng Kapaskuhan. Kaya bago ko tuluyang tapusin ang aking liham ay gusto kong sabihin sa inyo ang Merry Christmas. Maligayang Pasko. Ang inyong kabarangay, Lira. Mga kabarangay, ang Pasko ay pagdiriwang na inaabangan ng lahat saan mang panig ng mundo na ikaw ay kabilang. Sa araw na ito ay nakakasabay nating umindak ang mga Christmas lights sa ating kapaligiran. Sa araw na ito ay kasing kulay ng mga parol na nakasabit sa ating mga bintana ang ating ngiting pinamumudmod sa iba. Araw na ito lahat ay masaya. Sa kwento ni Lira, kung mga kabarangay na hindi naging maganda at masaya ang huling pagdiriwang niya ng Kapaskuhan kasama ang kanyang ina. Kaya naman natural lamang sa isang taong kagaya niya na nawala ng isang mahal sa buhay ang mawala ng dahilan para maging masaya sa mga susunod pang Kapaskuhan. Pero Lyra, hahayaan mo nga bang mapundi ang liwanag sa iyong mga mata at mawala ang kulay ng iyong mga ngiti dahil sa minsang paglisan ng isang minamahal sa buhay? Para sa iyo Lyra at sa iba nating mga kabarangay na minsan ang nawala ng mahal sa buhay nitong Kapaskuhan, alam ko ang bigat ng inyong nararamdaman. Alam ko ang sakit at hapdi na taon-taon ay inyong pasanin. Alam ko ang pakiramdam na hindi mo sila makakasalo sa pagpatak ng hating gabi para sa Noche Buena. Alam ko din ang pakiramdam na hindi na muling makatanggap ng kahit na anong regalo mula sa kanila. Alam ko din kapuso yung pakiramdam na hindi mo na sila makakasama sa isang larawan. At alam ko ang pakiramdam na ang tanging mayayakap mo na lamang ay ang kanilang puntod at wala kang ibang magawa kundi ang tiisin na lamang ang lamig nito dahil eto na lamang ang magpapaalala sa iyo na minsan ang taong nasa loob ng nichong ito ay mainit mong nararamdaman ang katawan at nakakausap mo tuwing Kapaskuhan. Wala na sila. Oo nga't wala na sila pero hindi ibig sabihin noon ay mawawala ka na rin para sa iba. Iba pang tao na nagmamahal sa iyo. Umaasa sa ngiti mo, sa yakap mo na inaabangan nila sa pagsapit ng Pasko. Kakait mo ba ito sa kanila? Huwag sana kabarangay dahil ang araw na ito, ang isa sa mga bilang na araw kung saan ay umaapaw ang pagmamahal at pagpapatawad. Oo, pagpapatawad. Patawarin mo ang sarili mo sa ilang taong hindi ka naniniwala sa Pasko. Sa ilang taong pilit mong sinasara ang iyong pinto sa tuwing kakatok ang araw na ito sa puso mo. Oras na para patawarin mo ang iyong sarili sa pagtalikod mo sa isang araw na dati naman ay masaya ka. Masaya ka habang kasama ang iba. Kaya mo bang patawarin ang sarili mo kahit hindi Pasko? Aabangan namin yan at bago ako magpaalam ay gusto ko lang sabihin sa inyo na maligayang Pasko. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut. Nag-i-invite sa inyong lahat na mag-download ng mga kwentong inyong napakinggan sa ating programa. Hanapin lamang po ang www.gmanetwork.com/BLS Podcast Guide para malaman ang paraan ng pagda-download. Ang liham na padala ni Lyra ay isinalin po para sa radyo Miss Gremlin Umali aka Lady Gracia ng Barangay FM Baguio. Ang ating pong theme song ay inawit naman ni Joe Peril at ni JB Ramos sa patnubay ni Maestro Jimmy Horado. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Barangay Love Stories #1.